showbiz fanatics, Catherine Bernardo, sinigurado na gagawin niya ito nang hindi kasama si Daniel Padilla sa ABS-CBN. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magsimula, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Salamat po sa panonood. And for today's video, ito na nga dahil kino-congratulate po natin si Miss Catherine Bernardo sapagkat isa siya sa mga binigyan ng award dito po or big winner sa Gawad La Salianeta, yun. So, kasabay nito, kasama niya si Alden Richards as Best Actors, And of course, Miss Catherine Bernardo posted on her Instagram and Twitter na meron siyang bagong endorsement na ginagawa, na parang it's about dun sa phone na ipinost kasi bagong phone po yung phone na Honor, ganun. Alam ko po yan yun na parang ini-endorse rin siya ng ilan sa mga influencer, yung mga vloggers, At isa si Miss Catherine Bernardo sa mga napili ng phone company na ito na i-endorse yung kanilang produkto. Kung mapapansin niyo, 'di ba? Magtapos po yung pinaka-issue na nakapaloob po kay Catherine at kay Daniel, mas dumami pa ang lahat ng kanyang mga endorsement. Kaya nga po doon po sa kanyang, dito po sa Gawad La Salianeta, kahapon sa Lasal Araneta, ay wala man si Catherine doon, pero may pinadala siyang representative. Kabilang sa kanyang napanalunan ang Most Outstanding Brand Endorser, Most Outstanding Film Actress, and Most Outstanding Filipino Film, pinagbidahan niyang pelikulang A Very Good Girl. So kasabay nga nito, sa isang post ay binalikan po ng ilan sa mga co-alerts na nagbibigay ng alerts or mga showbiz alerts na yung post po ni Miss Catherine Bernardo patungkol po dito sa ABS-CBN na nagmamanifest na ibig sabihin lang nito na talagang hindi niya iiwan ang network na ito. Sabi diyan, hindi ka namin iniwan hanggang sa makabangon kang muli. Mahal kita at ABS-CBN, tandaan mo yan, sabi niya. Ang dami mong pinagdadaanan nitong mga nakaraang buwan. Ang daming sumubok sa'yo ng maliit at kumutya, pero hindi ka sumuko. Nandito ka pa rin, patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa aming lahat. Kami naman ngayon, hayaan mong kami ang magbigay ng liwanag sa'yo sa panahong pinakakailangan mo kami. Hindi pa dito matatapos ang lahat. Hindi ka namin iiwan hanggang sa makabangon kang muli, magpakatatag ka, kakayanin natin to ng magkasama. Mahal kita, ABS-CBN, tandaan mo yan. At Bernadette ko, Kat. So, loyalty, always return. We love you, Queen Kat. Ayan. So, ito naman po, ito yung sinabi niya noon, diba? Na parang pinaninindigan ngayon ni Miss Catherine Bernardo yung kanya pong pangako sa ABS-CBN kasi matapos pong kumalat sa social media news na parang hindi na po siya magre-renew ng kanyang panibagong kontrata sa ABS dahil lang napapabalita ay lilipat na daw ito sa Crown Artist. Pero, ito na nga yung patunay na talagang isi-save na natin yung date na inilabas po ng ilan sa mga news online na itong si Miss Catherine Bernardo nga po ay nakapag-desisyon na. She decided to stay to ABS-CBN at ito pong this coming February 2. Save the date po yan. February 2 ay in-announce na nga po ng ABS na magre-renew na di umano ito pong si Miss Catherine Bernardo ng kanya pong kontrata sa nasabing network. Dahil talaga namang masasabi mo na A-lister kasi siya sa ABS, napakarami pong in-offer, ang daming nagawa sa kanya from the start ng kanyang buhay karera sa pag-aartista. Talagang ABS na talaga yung nagpalago at nagpayaman sa kanya. Sabi dito, Asia superstar Catherine Bernardo is set to renew her contract with Star Magic on February 2, 2024. Save the date, Feb 2, 2024. Siya na talagang tinutukoy. At teenurl.com, a very good girl, a very good na pipirma, hashtag tatak Star Magic, hashtag Star Magic. Ayun. So, ito na nga po yun. Pero sabi rin na si Mr. Daniel Padilla will renew their
contract this coming Feb 2nd week. So, dahil dyan, mag-react naman tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating last update. Narito po ang komento ninyo. Unahin po natin ang komento na nanggaling sa isang user. Lahat ng issue parang usok lang yan. Pag may usok, may apoy. Pag may pinagmulan, may mga witnesses. True legend naman. Totoo naman po yun. Ano? Dahil talagang masasabi natin na kapag po may mga nangyari, imposible pong walang resibo, no? Yun po yung talagang, kaya sinasabi that time is the ultimate teller. Hindi man lumabas yung mga issue ngayon, pero lalabas at lalabas yan sa takdang panahon. Sabi ni Senior Journey, natural, dahil anak ni Carla yan, kaso si Daniel kailangan magbago siya, at yung taong sumisira sa relasyon mo at karir mo, iwasan mo na, kaso pinapakita mo pa na mahal mo ang malanding babae. Sino kaya yung tinutukoy ni Ma'am si Senior Journey dito po sa kanyang komento, ano? Kasi sa dami po ng mga na-link dito kay Daniel, hindi po natin ma-detect kung sino po dun yung malanding babae na tinutukoy po ni Senior Journey. But anyways, napatunayan at nakita naman po natin na talagang dalawa sila na nagsasuffer dun sa naging desisyon nila. Pero ang maganda lang is talagang tahimik po ang both sides. So, at another comment, sabi ni Vicky Toledano, Lord, tulungan niyo po ang mag-ina ng Carla at Daniel. Malampasan ang lahat ng pagsubok na binabato kay Daniel nang walang katotohanan. Sinisiraan ng mga vloggers na mga marites. True. Kung pupunta po kayo sa Showbiz Now na ni Miss Christy Permin, makikita niyo po doon na parang ang topic niya po doon sa about Daniel Padilla, pero sa mga sinasabi niya doon, medyo bumait siya ng konti at nagtataka ako kasi parang siya talaga yung yung mga news niya, 'di ba? Hindi ko alam sa niya kinukuha. So, panoorin niyo na lang po. And another comment, sabi ni Sharon Sebastian, OMG real talk, pag ang tao kahit anong bait, pag sumikat lumalaki ang ulo, yan ang nangyayari. Maraming fan na may takip sa mata kasi akala nila idea lang idol nila. Pero kung nakikita nila kung paano sumagot si Dij, bastos and rude, yun ang character niya. Sometimes you never can hide the truth. Ayun. So ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, na kasi minsan 'di ba na-judge po kasi yung mga artista, lalo-lalo na kapag nakikita natin na ganito sila, pero in reality, ang pwede lang talagang ang tunay na nakakakilala sa kanila ay yung kanilang mga nakakasama araw-araw. Hindi naman po araw-araw good mood sila, hindi naman araw-araw artista lang naman sila, they are not perfect, ano. Even Catherine Bernardo, 'di ba, na-issue din siya noon nung nakita po siyang nag-vape, 'di ba? Hindi naman po santa si Catherine. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.